Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay aking i-share sa inyo ang analysis na naging laro namin ni the legendary Nigel Short. Yan pong si Short kumbaga sa Pilipinas, yan po ang pinaka-GM Torre nila. Dahil veterano at talagang nakaharap si Kasparov noon sa World Chess Championship 1993 at matagal pong bumabad yan sa top 10 rating sa buong mundo. Kaya hindi bibiro-biro itong si Nigel Short. Tuwang-tuwa ako kasi naghahanap ako ng bullet. Matagal sa bullet, wala. Lumipat ako ng blitz, biglang nag-appear na, uy, si Short ang nakalaro ko. Ayan, sa mga gusto pong manood ng aming naging live fight ay nasa Facebook page Kamatsas natin. Mapapanood nyo po doon. Hindi lang nagpapanlayo, mababrowse nyo. Okay, ngayon analysis na lang ito eh. Okay, 3 minutes ito, blitz. Ang ginawa ni Short nag-E4. C5 ako, Sicilia, Knight F3 at itinira ko ang paborito kong hyper accelerated dragon. D4, C takes D4, Knight takes D4, Bishop G7 at nag C4. Ayaw ni Short ng normal line na Knight C3, Knight C6, Bishop E3 and Knight F6. Yan po talaga pinakamukha ng accelerated dragon. Pero ang ginawa niya, nag C4. Gusto niya ng Maroxy bind at agad ko namang ginulo ang kanyang diskarte. Para di niya magawa ang makunat na pattern ng Maroxy bind na paatras Knight B3. Kasi sa normal Maroxy bind, Bishop di ba, ang ginagawa. Kaso hindi pwede, may Queen takes B2. Lalamang kagad ang black dyan. Kaya, Knight B3 and nag Queen C7. Ayan, nag-abang lang ako dyan para yung Queen C7 at the same time makaiwas na rin sa tempo ng Bishop E3. At nag-aabang ako ng landing ng Knight niya sa C3. Pero nag-Bishop E2, nakatunog si Short. Nag-Bishop E2. Dito kasi, inaabangan ko yung normal development na yan. Kaya capturing ko kasi yan eh. Pag kinapture yan, tapos D6 muna, D6. Ayan, followed with Knight F6, tapos B6. At iwi-weaken ko yung C4. Bumabagsak kasi yung C4 eh. Pagka ganyan mga kamatsas. Double pawn pero yung C4 ang pinaka-main target. Yan ang pababagsakin dyan. Okay? Kaya ang nangyari, balik tayo, nag-Bishop E2 muna si Short. Nag-Knight C6 ako, Castle, D6. Grabing pag-aabang ko. Hindi ko talaga dinidevelop yung Knight para lang sa Knight niya sa C3. Nag-King H1. Grabe, parang nakapaganda sa akin. Nag-H5, waiting pa rin ako. Ayun, nag-H3, B6. Ayun, nag-Knight A3. Ubus na ang pasensya ni Short. Naubos na pasensya niya, dinevelop na niya yung natutulog na Knight. Ayan, gusto ko talaga ito mga kamatsas kapag nag-Knight C3, capture, Knight F6, tapos mag-F3 siya. Ayan, depensa sa E4, tapos magbi-Bishop A6 ako, then Knight E5, Castle. Okay, nasa kanya Bishop pair, pero ang mabigat dito, pag nakuha ko yung pawn sa C4, 1 pawn down siya. Yan ang mabigat sa white side. Pero veterano talaga si Short mga kamatsas. Hindi malinlang, Nag-Knight A3, Knight F6, Knight B5, threat sa Queen, nag-Queen D7, Knight C3, ayun. At last, na-develop na niya yung Knight sa C3 nang walang capture kasi nabarhan ko na yun. Nga lang, lamang ako ng isang tempo kasi naka-develop yung Knight ko. May diferensya yan. Nag-Castle, Bishop G5, Bishop A6, Rook C1, and the Rook C8. Target ko talaga yan mamaya. Nag-F4, ayun. At nag-Queen E6 naman ako para double attack. Okay, pawn sa E4, pawn sa C4, at nag-F5. Ginulo niya kagad ang diskarte ko eh. Queen D7, bumalik ako. Knight D2, ayun, para depensa. Knight E5, atake. B3, depensa ulit. Nag-E6 ako, ayun, para maproteksyonan ko naman ang D5 dahil talagang nilulundagan yan, mga kamatsas. Kaya, in-E6 ko. Nag-A4. Knight H7, paalis sa bishop. Nag-Bishop H4. At nag-Rook FE8. Ayan, nakalimutan kong tignan yung novelty kung saan. Mamaya ko na lang babalikan. Rook C2, Bishop B7, at nag-Rook F2, Knight C6. Ayun, butas-butas lang. Okay, time check. Lamang siya ng time dito. Ayan, kitang-kita, 1 minute and 22 seconds siya. 1 minute and 1 second na lang ako. Capture, at nag-Knight F3, Knight B4, inistorbo ko Torre, Rook C1, at nag-Bishop H6, habol istorbo ulit, nag-Rook B1, at nag-Rook F8 ako para hindi basta-basta makagalaw ang Knight ng ganun-ganun lang, naka-pin,
At nag-bishop F1, nag-rook F7 para magbabattery naman ako. Ayan. Dito tuwan-tuwa na ako kasi sa loob-loob ko ba nakakasabay ako kay Nigel Short ha. 'Di ba? Bishop G3, tinirect niya ang aking pawn sa D6 at nag-bishop F4 ako. Ayun ang bad move. Oo, nakita ko 'yan eh. Na-realize ko lang late, no? Pero ang tamang tira ay knight G5. Ayan, tapos magbi-bishop takes D6, then knight C6, yun lang. Parang namigay lang ng isang pawn pero halos equal lang, no? Grabe talaga ang computer. Yan ang gusto ni Stockfish dyan. Pero balik tayo. Nag-bishop F4 ako, takes, at nag-queen D2. Ayan. Doon po sa mapapanood nyo sa Facebook page, no, na pinost ko ng kalaro ko talaga mismo si Short doon, nung time na yon. May analysis konti, knight E5 ang aking tinuro dyan. Knight E5 ang na-miss ni Short. Yan talaga ang good move. Hindi ko makapture kasi nakapin. Nakabitin ng tore ko. Paano yan? Ito na lang po binigay na continuation. Queen G7, Rook takes F4, and Queen takes E5. Quality down ako. Wala, lamang ang puti. Quality down ako. Ayan, tapos ang gagawin dito ay Queen D2 para maproteksyonan ng tore at ang knight. Okay, balik tayo. After Rook takes F4, nag-Queen D2 siya. Rook F8, battery. Rook D1, talagang threat niya yung pawn D6 ko. Weak kasi. Knight A6, binigay ko na takes. Ayan, Knight C5. Bullet time na ito kasi less than 1 minute. B4, takes, Rook takes, and kinapture ko yung Knight. Ayan, mali rin ako dyan. Ano? Dapat daw G5 para may G4. Ayan. Capture, takes, at nag-bishop E2, Rook F6, kinapture niya. Sabi ko dito, sa loob-loob ko lang, mukhang dinaan ako sa pagkabeterano sa endgame. Alam nyo naman si Short tagal lang naglalaro niyan. Mukhang dinaan ako sa endgame pero wala naman ako makitang ganong kalaking lamang niya. Ayan. Oh. Takes, nag-knight D8 ako para may maneuver ako to play knight E6. Makuha ko yan. Nag-bishop E4. Ayun, nakakuha ko nga. Ayun, dito 1 pawn up ako. Tapos nag-A5 pa. Sabi ko kaya ako, king and pawn ending. Winning na ako dito. Lamang ng isang pawn. Takes. Nag-king D5 si Short. Ayun, sumabay siya. Nagulat ako dito. Ang alam ko dito lang, king F3. Ayan, equal pa rin eh. H4, king G2. Wala akong pilit dito. Gaganon lang siya eh. Di ba? May stalemate lang yan dyan sa dulo. Ngayon, kung iiwanan ko naman, ito naman po continuation mangyayari. Wala eh, Masyadong malayo kasi. Parehong rook po nang natira eh. Wala. Pag naabot lang yung square na yun, yun ang minimum square para maitabla eh. Diba? Then magpapabalik-balik na lang ang king dyan. Rook pawn. Dalawang rook pawn kasi ang natira mangyayari. Balik tayo dito, no? Pag king D5 niya, ayun. Dito, nanalo ko. Pero hindi pa rin ako nakakasiguro kasi dying seconds. Ayan, medyo mahirap pa rin. Sa loob-loob ko talaga dito, may tabla kasi magpo-promote na rin siya eh. Isang tira na lang eh. Pero dahil perfect ang position ng king ko, tingnan nyo nangyari. Perfect kasi position ng king ko eh. Sapat ang lapit niya. Ayun, check. Ayun napatira ako dito ng king E6 mga kamatsas. Blunderacious. Makikita nyo, nag-react agad ako pag tira ko doon sa naging record na game namin. Ay, napaganon ako. Kasi ang nasa isip ko, ito talaga. And wins. Pag nag-queen, matchas. Pag nag-king, matchas. Isang tira na lang, Biglang na mouse slip ako. Napatira ako dito. Di nag-queen siya. Ganyan na lang ginawa ko. Wala namang mangyayari na. Tabla talaga Naka-queen na siya Pero kung nailapit ko ito, sapat yung lapit ng king ko. Sapat Queen. Maaring knight ang gawin niya para walang queen C7. Matchas. Pero isang king lang, ayun pa rin Sugswang pa rin. Mamamatchas na rin Pampatagal na lang. Di matchas pa rin. Abot yan sa 7 seconds. Kung naitira ko yung king D6, abot yan. Na mouse slip ako. Grabe ka. Swerte ni The Legend Nigel Short, mga kamatchas. Pero ano pa man ang maging resulta, sabi ko nga, tuwang-tuwa ako kasi dahil sa chess.com, nakakalaro ko yung mga sinusubaybayan ko, yung mga hinahangaan kong players noong araw. Parang matanda na ako no? Kasi Nigel Short yan Nung time niya ng kalakasan niyan, ay nako, pinapagulong niyan sila Anand, pinapagulong din yan si Karpov. Kasparov nga, iniiskoran din yan Ayan. Pero ngayon,
active pa rin naman siya at strong pa rin naman nakikita ko naglalaro pa rin siya sa mga international tournaments. Hindi na nga lang dapat kumbaga, hindi na nga lang nakalinya doon sa mga elite kagaya ng mga nasa top 10. Syempre, mahirapan na siya sa mga bata ngayon eh. Pero kahit papaano, still, he is the legend, Nigel Short ng England, mga kamatsas. Maraming salamat po. Sana natuto kayo dito sa aking shinare na game analysis. Pag may mga nakalaro pa ako ng mga legendary talaga sa chess.com, i-analyze natin, ha? Ayan, panoorin niyo po yung aming naging actual recorded game sa chess.com. Naka-record ako noon nung time na naglalaro kami. Nasa Facebook page Kamatsas. Mag-follow na rin po kayo doon para lagi kayong updated sa ating mga pinopost sa ating Facebook page Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.